Ayan na, doon na tayo. Oo. Kasi nga, lumabas ang survey ng Pulse Asia na yung mga naniniwala na lang kay Sara, 12.8. So, parang ang baba. Malayo sa sinasabi kung ikukumpara mo sa trust rating na nakukuha niya. Tama? Ang trust rating na nakukuha niya na nababalita, nasa 50 plus. Pero bakit ang tanong ko ngayon dito, sa huling survey nila, kung ano yung kanilang opinion kay Sara, bakit 12.8 na lang yung naniniwala? Konti na lang. So, ibig sabihin, hindi na tugma. Oo. Ngayon, kung ating susuriin, tignan mo naman yung may ayaw kay Presidente. Oo. 12% din. Oo. So, hindi malayo. Oo. So, yung sumusuporta kay Sara na 12%, yun na rin yun. Yung galit kay Presidente. Dahil alam mo naman ang DDS, solid eh. Yeah. So, ngayon, ang tanong, ano ba talaga totoo? Yung mataas yung rating niya o yung 12% na naniniwala sa kanya? Sige, sagutin ko muna. 51.1 ang mga dismayado sa kanya. Naniniwala na magnanakaw, korap siya. Ako kasi, Boss Mike, ang take ko dito, si Sara Duterte nabubuhay na lang sa kanyang mga vloggers. Yung pangalan niya, umiingay na lang sa mga vloggers. Kung wala yung mga bayaran niyang vloggers di umano, 'di ba? Wala na din si Sara Duterte kasi yung kanilang platform sa social media, doon sila umatake. Tingnan mo, si Sara Duterte nagpapa-interview sa SMNI lang. Kung nasaan yung kanyang comfort zone. Pero yung sa mga tao na literal na meron namang pinag-aralan, 'di ba? Ayaw niya magpa-interview, ayaw niya magpatanong. Bakit? Kasi alam niya na baka mamaya, 'di ba, yung sagot niya ay hindi maganda, 'di ba? Malaglag siya. Ganun talaga. Pero alam mo kasi, sa mga paraan na mga iniiwasan ni Sara, yung mga bagay na iniiwasan ni Sara, unang-una yung mga debate. Una, mayroon tayong binabangga si Atty. Claire Castro, mag-debate sila. Hindi naman nila pinapansin eh. Tapos ngayon, o kahit si Risa, willing si Sara magdebate sila, pwede rin daw. Ngayon, vlogger na lang ha. Si Lovely Granada. Inamon siya ng debate, eto, umiepal yung mga vlogger niya. Si Sara nga eh, yan na nga lang eh. Baka sakaling manalo. Gusto nating malaman, masukat ang kakayanan niya kung kaya niya bang patakbuhin ang gobyerno. Kasi ngayon, nagdo-double time sila. Nais nila mapababa si Pangulo, ginagawa pang naratibo yung dahil sa mga nangyayari ngayong crisis na dapat daw bumaba na si Pangulo at ipalit si Sara. Ang opinion ko dyan, sa panahon ngayon, buti hindi nila naagaw yung kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sigurado, baka sa kangkungan tayo dadalin ni Sara Duterte nyo. Ninyo? Yeah. Ano masasabi mo? Sa akin naman, Boss Mike, pagdating sa survey na maraming Sara Duterte supporter, maraming nagagalit kay Pangulong Marcos, maingis sa social media, hindi mo na kailangan ng kasagutan kung totoo bang mataas si Sara. Bakit ilang beses na nag-attempt ng people power, kilos protesta para pabagsakin si Pangulong Marcos, nagtagumpay ba? Ayun na nga, yung huling-huli kay Chavit, bigla na lang nawala. Yun na lang. Kung malakas talaga si Sara at maraming galit kay Pangulong Marcos, bakit hindi magtagumpay na pabagsak ang gobyernong ito? Tama. Maraming nag-iingay sa social media, puro mga troll. Kasi ninyo, ganito Yun yan. ang maingay, yung troll. Kaya hindi sila mag-success sa ginagawa nilang rally destabilization plot kasi hindi nila makuha yung full force ng army. Paano ba naman ipagpapalit ng Armed Forces of the Philippines, itong si Presidente, ipagpapalit nila sa isang baliw? Siyempre, ayaw yun ng Navy, ng Coast Guard, ng Philippine Army. Biruin mo, maayos na tayo sa ating Presidente. Hindi lang yun. Ang ibig sabihin ninyo, yung dami ng tao. Kasi Oo. bago sumuporta ang militar, kailangan dagsa ang tambayan ng Pilipino. Iba yung people power, one. Huwag nilang iahambing sa gusto nilang mangyari ngayon. Iba yun eh. Talagang kasaysayan yun. Kailangan bago sumuporta at ma-realize ng AFP o military o mga police, kailangan makita nila na talagang marami ang tao sa lansangan. Ang sabi nga ni Chibubista Browner, nagkaroon tayo ng people power one. Sino bang umunlad? Puro mga nakapwesto. Oligarko. Yung mga taong ginamit doon, umunlad ba, umangat ba? Hindi.
Hindi. Babalik na naman tayo. Mm. Kaya yung sinabi ni Bronner, hindi na kami papayag dyan. Oo. Di ba? Saka isa pa, ang linaw naman sa Biblia sinasabi, Saya na. Ito na, Biblia. walang pamahalaan Oo. na hindi nagmumula sa akin. Oo, tama. So ibig sabihin si Pangulong Bongbong ang kinaloob sa atin Ay, Diyos! ng Diyos. Ginamit lang ang mga tao ng Diyos. Oh, so Oo. parang Kaya piliin. Oo. So parang sinasabi ni Ninyo ngayon na yung mga kumukontra na kampo Yan ni yung mga Duterte. naliligaw ng kadiliman. Yan yung mga demonyo, gano'n. Oo. Totoo naman eh. Paano yan, ano? Ito ah. Ah. Speaking of demonyo, si Kiboli, ano ba kinasangkutan niyang isyo? Oh. Rape, Oo. molestation. Ano pa siya? Pastor. Oo. Ano? Eh, paano yan Diba? ninyo? May mga simbahan na sumusuporta kay Sara. Alam mo yon? Hindi, wala tayong lahat ba ng kaanib doon, totoong naniniwala? Hindi Oo. kaya sumasakay na lang. Oo. Wala nang magawa. Diba? Wala nang Ito. magawa. Huwag na natin banggitin. Oo. Bakit yung isang party list? Bakit kulelat sa bilangan? Ba't isa lang nakaupo? Oo. Bakit hindi nakakuha ng 3 set? Oo. Kung talagang malakas yun. Kasama nila sa isang reliyon yun. Oo nga. Oo nga naman. Tuta ka. Oo, Oo. yung ano, yung Huwag mo nang banggitin. yung anak ng senador, yun Yes. yun. Ano Oo. din, nakailan iluntag yung bunbunan niya. Piluka. Oo. Di ba? Sumasakay lang din yun sa issue kung sinong number 1, doon lang din sila. Ah. Pero magtataka ka, yung sinabi mong senador, yung party list, ilan ang nakaupo? Isa. Oo. At hindi na buong 3. Oo. Tatalo pa ng RCIS. Tama. Diba? Oo, di ba? Grabe, no? Correct. Oo. Tinalo pa ng tingog. Yun, Yun pa. diba? Oo. Okay na tayo. Apir. Tinalo ng tingog yun, Yes. Ang bait ko ngayon. Hoy, bakit naman? Ay, tingog! 3 upuan! Ano ngayon? Marcoleta. Tatlo. Oo. Diba? Tatlo. Marcoleta, 3 tinalo kayo ng tingog. Hindi Oo. naman sila sekta o reliyon, no? Oo. Pero Walang bakit ano. ganon, ano? Ang Bait tayo kayo, mga kababayan. Ha? Pero teka muna. Puntahan nga natin to sinasabi ni Manang Aimee at sinasabi rin ito si Robin Padilla, sinasabi ng marami na bakit daw inuuna natin ang impeachment trial kaysa doon sa crisis. Para ba gusto nila, hindi nyo yan kasi may problema tayo. Wala dapat hearing, ganon. Sino ko natatanungin mo? Ako o siya? Mima, ikaw na. Ako? Sige, muna. Go. Ako? Mm. Ang sabi ni Manang Aimee, bakit daw inuunang impeachment? Oo. Bakit inaksyonan nyo ba nung yung unang impeachment? We got